So we have another example. The truss shown is supported by a hinge at A and the roller at B. A load of 20 kilonewton applied at C. So meron tayong 20 kilonewton na load at point C, 30 degrees with respect to x-axis. It was found that the reaction at A and B are, so nagkaroon daw tayo ng na-solve na reaction at A, since hinge yan, possible na kapaslant yan dahil resultant na itong binabanggit doon sa problem. So, mayroon daw tayong 21.99 kilonewton na reaction at A. And since ito ay roller, so automatically yan ay pataas lang. 21.06 kilonewton. Which would best describe the situation. So, meron tayo dyan for choices. So, ang titingnan natin, tama ba yung na-solve na reaction dun sa may reaction at A and B? So, sa A natin, yes, tama daw. Pero sa B hanggang D, B, C, D ay meron tayong corrected values ng ating reactions at A and B. So, paano ba gagawin natin to verify those values? So, of course, isa-solve lang natin. Tama ba? Yung masosolve natin ngayon doon sa may binigay na problem na nasolve ng reaction at A and B. So to start, of course, kailangan natin ng FBT. So, ito yung ating illustration. Ilagay natin yung reaction natin. So meron tayo ditong tawagin natin siya na RAV tapos isang RAH. So, tingnan natin ano kaya yung po pwedeng assume direction natin pagdating sa reaction at A na horizontal. So, pag nagkaroon tayo ng applied na load dyan na 20 kilonewton, ang tendency noong body natin, yung buong truss, is iikot pa ganyan dahil doon sa may 20 kilonewton. So, labanan natin, try nating maglagay ng opposing na force doon. So, kung papunta doon yung magiging body natin, try natin labanan. Lagyan natin ng papuntang kaliwa. Yun si RAH. Ngayon, yung isa ay roller. So, assume natin na ito ay pataas, vertically upward. Tawagin natin na RB. Okay, so ngayon, di ba meron tayong tatlong equations of equilibrium. So meron tayong summation of forces x and y sa summation of moment. And as usual, gamitin natin si moment dun sa point na kung saan maraming unknown values ang dadaan. Well, in this case, dadaan tayo sa A para mawala yung dalawang unknown natin. So assume natin na yung rotation ng ating moments ay positive twice. So, zero is equal to ano ba yung mga papasok na forces? So, una, i-consider natin si RB. Positive yan dahil magbibigay yan ng counterclockwise na ikot from point A. Then, that its distance is 9. Next, yung ating 20 kilonewton sa point C, i-consider din natin siya. So, magkakaroon po yan ng dalawang component. So, isang horizontal at isang vertical. So, sinundan lang natin yung direction ng kanyang given. So, isang pababa at isang pakanan. Okay? Next, consider natin yung vertical component ni 20 kilonewton. I-partner natin sa kanya. Ito muna yung gamitin natin. I-partner natin sa kanya si sine 30. Yan. So, ang problem natin, ano ba yung ikot na gagawin niya? So, magpo-produce siya ng clockwise na rotation, therefore negative since positive yung inassume natin na counterclockwise. Next, we have its horizontal component. So, we have 20 multiplied by cosine 30. So, ay bibigay niyang ikot is counterclockwise ulit. Ay, clockwise pala, I should say. So, negative ulit siya. The problem is yung distance naman. Ano po ba ang distance niya papunta sa point A? Kung napapansin natin at this point, at this level, papunta sa B, meron tayong 3. And then papunta dito, from B papuntang A, meron kang 1.5. Okay? So in this case, ang ating unknown lang is yung RB. So try natin siyang i-input sa ating calculator. So we have 20 sine 30 and plus 20 cosine 30 multiplied by its distance na t plus 1.5 or 4.5 is equal to
10 plus 45 square root of 3, pero i-divide pa natin yan sa 9. Okay, so now, we have 9.77. May kulang ako. 0 is equal to, so tingnan natin yung ating, yung unang papasok na force to sa moment natin about A. Consider natin si RP. So, positive po yan dahil magbibigay yan ng counterclockwise na ikot. So, yung distance natin dyan is 9. Next, we have the vertical component ng 20 kilonewton. Magbibigay naman siya ng clockwise na ikot, therefore negative or minus. Dahil yung positive natin is yung counterclockwise. So, we have negative 20 um, sine 30 degrees times yung kanyang distance na 3. Ito yun. Ayan. 3 meters yan. And then yung from D papuntang A is 9. Therefore, 9 plus 3. Next, we have its horizontal component. So, meron tayong ikot na clockwise ulit. So, therefore, negative 20 cosine 30 multiply by its distance na from this level, pababa sa B, yun ay 3 meters. Plus, bababa ka ulit papunta doon sa point A, we have 1.5. Okay? So, ang unknown natin is si RB, pwede natin i-simplify. Ilipat po natin sa kabilang side yung 20 sine 30. Ayan. Times 9 plus 3 is 12. Next is plus ulit kasi ililipat naman na natin sa kaliwa. So, we have 20 cosine 30 multiplied by 4.5. 3 plus 1.5 is equal to 197 divided by 9. We have 21.994. 21.994 kilo Newton. So, ito yung reaction at B. Since alam naman natin yung horizontal niyan, wala naman. Therefore, ito na po yung ating resultant at reaction B. Okay, so sa part pa lang na to, parang na-verify na natin na parang mali yung ating sagot. Kasi ang binigay ni problem, ang na-solve daw is 21.06. Pero ang na-compute natin, yung resolution is 21.994. So, i-double check natin dun sa may A. Next, proceed tayo dun sa another equation of equilibrium. We have summation of forces vertical is equal to 0. Assuming that all forces na pataas ay positive. We have 0 is equal to, una pong papasok si RAV. Next, susunod na papasok is positive RB. O yun na-compute natin na 21.994 minus yung vertical component ni 20 na pababa kaya minus 20 sine 30. Okay. So, ang gawin natin, simplify lang natin. We have yung 20 sine 30 na negative, magiging positive lang siya pag nilipat sa kabila. Then, minus kasi magiging negative si 21.994 pag dinala sa kabilang side na equation. So, therefore, yung ating RAV ay magiging negative uh, RAV is equal to negative 11.994 kilonewton. As you can see, negative yung nakuha niyong sagot. So, possible, gawin natin yan na positive kilonewton. But ang assume kasi natin na direction kay RAV ay pataas. Ano, nag-negative, ibig sabihin, mali yung assume direction natin. Gawin natin siya na pababa. Okay, so, explain ko rin kung bakit tama lang na mali tayo. Paano ba yun? Tama na nagkamali yung direction natin na tama na mali para na-prove natin na tama. So, kung mapapansin niyo po, we have the 20 kilonewton sa ating system. Yung buong thrust natin, hihilahin niya ng ganito. Ikot yung thrust natin ng ganyang behavior kasi nga hihilahin pa ganyan eh. So, iikot. Ngayon, kailangan ng reaction, kailangan ng support, labanan yung action na yun. Okay? So, kung pataas po yung ating RAV, ibig sabihin, pag hinila niya papunta dito, itutulak pa noong RAV pataas. So, iikot tuluyan yung ating system. Ngayon, na-discover natin na pababa naman pala yan. Kasi as a purpose ng support,
laban, di ba, so hihilahin niya yan dapat pababa. Okay, so sana maliwanag yung portion ng explanation natin na yan. So yung na-compute nating RAV is the vertical component pa lang ng reaction at hinge at A. So ituloy po natin sa summation of forces. Horizontal is equal to 0. Assuming na lahat ng papuntang kanan ay A. Okay, so 0 is equal to, so we have RAH, papuntang kaliwa. Ayan, negative yan. And then we have positive 20 cosine 30. Ayan. So lipat natin si RAH sa kaliwa. Magkakaroon tayo ng RAH is equal to 20 cosine 30. Simplify na natin agad. We have 20 cosine 30. So we have 10 squared of 3 or 17.321. 321 kilo Newton. Mapunta sa kaliwa. So, tama yung assumed direction natin. Again, hihilahin kasi ng 20 kilonewton papunta doon. Papaikutin niya clockwise yung ating body. So, lalabanan ng reaction at A. Okay. So, ngayon, nakakuha na tayo ng value ng RAV and RAH. Kunin naman na natin yung mismong reaction at A, yung resultant niya. We have 17.321 squared plus 11.994 squared. RA is equal to, solve lang natin, we have a square root of 17.321 squared plus 11.994 squared. Okay, so therefore, yung reaction natin sa A is 21.6068 kilo Newton. So ito po yung ating reaction at A. Now, let's verify dun sa ating given and ating choices. Kung napapansin natin, yung reaction at A na nasolve daw, sabi ng problem, is 21.99. But upon comparing sa ating solved reaction at A, ang layo. Ano? So magkaiba sila. Pero kung mapapansin din natin, di ba parang nagkapalit sila? Ano? Yung nasa problem, yung sinabing na solve daw na reactions, nagkapalit ng verify natin. So ano ibig sabihin nun? Automatically, hindi na po papasok si letter A as our correct answer. Kasi nga, hindi tugma yung ating mga sagot. Doon tayo sa letter B. The computed reaction at A and B are incorrect. Yes, alam natin yun. Pero it should be 17.32 at A and 11.99 at B. So wala naman tayo na-solve na ganun. So ibig sabihin, mali rin si B. Try natin si letter C. O, mali daw yung reaction of A and B. Yes, tama po. It should be 28.09 at A and 11.99 at B. Again, wala naman tayong na-solve na ganyan. So, mali pa rin po. Letter D. So, tama na mali yung ating reaction at A and B. So, dapat daw sa A ang reaction ay 21.06 and then sa B ay 21.99 kilonewton. Okay, so eto na po yung magiging sagot natin since yun yung nag-match sa ating computed values ng reaction at A and reaction at B. So I hope clear po yung ating pagsagot sa problem and pag-analyze sa choices. Another example, we have here this figure. So, ang pinapahanap sa atin is yung reaction R2 and reaction RC. So, ang pinapahanap sa atin is itong reaction na ito sa point B and yung reaction dito sa C. So, ngayon, sa pagsasolve ng ganito, kung napapansin natin, di ba, dalawang member siya. Isang member AB, ito. Magkahiwalay na member yan. So, isang member na to, and then isang member CD. So, dalawang separate member yan. So, ano bang gagawin natin? Pag ganyan yung problem. So, ano natin gawin? Pwede tayong gumawa ng FBD. Paghiwalayin natin yung dalawa na yan. So, ito yung member CD. Ayan. So, don't forget yung ating loads. So, ito yung isang load natin.
Yan si 960. Ito si 960 pounds. And then, ito yung ating mga reaction. Ito yung reaction natin na R3. Yan yung nasa problem. Yan mismo nasa image. And yung direction ng ating C o yung reaction at C, either pataas or pababa. So, pataas yan, RC. But still, assumed direction po yung RC natin. Take note of that. So, next, we have here the distance from C to P o yung 960 natin na 9 feet. And then we have the distance 3 feet from that load to point D. Okay? And then after that, ito drawing naman natin yung isang illustration naman. So, ito siya. Okay? And then next, yung ating loadings. Ito yung ating R1 na pataas. We have the R2. Since ito yung binigay rin sa illustration, so gamitin natin yung direction na yan. So we have point A and then point B. Point B. And the distance is 12 foot. Okay. And then, take note, huwag niyo po kakalimutan na kung ano yung nakuha niyo sa RC. Dadalin din po natin dito. But take note, pag galing po ang isang force sa isang force system, for example, ito yung unang system natin. Ayan. So sabihin natin system 1. System number 1. O yung forces na nasa system number 1, kapag connected yung point na yun doon sa next system, kagaya nito, may point C ka dyan. May point C ka rin dito. So therefore, dapat yung na-experience ng point C sa taas ay same doon sa RC na na-experience doon sa system number 2. Ayan. Kung take note, babalik na rin yung sign pag lumilipat kayo na illustration. So kung mapapansin natin sa system number 1, pataas yung ating RC. And then doon naman sa may system number 2 is pababa na. Okay? So sana malinaw po yun. Next, we have RC. Ito yung distance na to papunta sa B. Ayan. So, ito kasing kabuuan natin ay 12 plus 8 or ito ay 28. Okay? So, kung itong buo na to ay 12, itong nasa taas, 12 yan, probably, ito ay 8 foot. Okay? Kasi 20 minus uh, 12 is 8. So, ilagay lang natin yung ating distances dito. We have 8 and then yung kala sa kabilang side, ito ay 4 feet. So ngayon, meron na tayong FBD. Ngayon, um, considering, sulat natin yung, kung consider natin, considering system number, system number 1. So, ito yung gagamitin natin. Mag-summation of moment tayo. Take note, kapag lumilipat tayo ng system, pwedeng maulit yung summation sa summation of moment since ang pinapahanap sa atin is RC and R2. Hindi naman natin kailangan si R3. Mag-summation of moment na lang tayo sa kanya. Equal to 0. Considering lahat ng positive na ikot ng force ay lahat ng clockwise na ikot ng forces ay positive or moment ay positive. So, una natin consider is si RC. Ang distance niya doon ay 12 feet. Next, wala hindi daraan si R3 kasi nga hindi siya papasok since dumaan siya dun sa ating moment center. Minus 960 times 3. Yeah. So simplify lang natin. We have RC is equal to 960. Ilipat natin sa kabila yan divided by 3. Multiply by 12. Sorry, baliktad pala ako ng input. 960 times 3 over 12. Yan. So we have 240 na reaction at C. At C. Okay. So ito na yung isa nating sagot.
So kung mapapansin natin sa choices, ang sagot natin ay B. Next, since puro vertical lang naman yung forces natin, pwede din gamitan ng summation of forces vertical. Pero tingnan natin, ano pa nga ba yung hinahanap? Ay, sorry, mali ako na nabilugan. Ito siya, 240 sa baba. Ayan. So, lipat naman tayo sa kabilang system. Considering, try natin consider yung kabilang system. Considering system number 2. Ayan. So, ang pinapahanap sa atin is yung R2. Yung R1 hindi naman. So, pwede kang mag-moment at R1 is equal to 0. Counterclockwise is positive ang i-assume natin. We have 0 is equal to uh, yung RC natin, ang ibibigay niyang ikot sa R1 ay counterclockwise, so negative RC times 8. Okay, and then positive R2 times 12. Okay, alam natin na si RC po ay 240. And then R2 is equal to, ayan, yung 240 ilipat nyo sa kabila times 8 over 12. We have R2 is equal to, we have 160 pounds.